Iniisip mo ba na wala kang chance kasi beginner ka sa pagiging virtual assistant? Ito ang good news. Maraming clients ang mas gusto pang kumuha ng mga beginners kaysa sa mga experienced VAs. Yes, kahit wala kang experience, so may mga reasons kung bakit yung mga beginners yung mas pinipili ng ilang mga client natin. At sa video na to, i-share ko kung bakit clients hire beginners at paano ka mag-stand out para makuha yung first client mo. Alright. So, nung napapansin ko, sa ibang virtual assistant na mga nagsisimula, super insecure nila. Lagi nilang iniisip, sino ba naman sila para i-hire? Wala nga silang experience, wala nga akong experience, ganito, ganyan. Pero kailangan nilang ma-realize na clients don't just look at experience. Minsan, mas importante sa kanila yung attitude, yung commitment, tsaka yung eagerness to learn. Kaya never underestimate being a beginner. So ngayon, isi-share ko sa inyo kung bakit yung mga clients, yung ibang clients is nag-hire ng mga beginners katulad ko dati nung wala pa akong experience. Una, tayong mga wala pang experience, trainable tayo at open tayo matuto. So, kung ikaw yung klaseng beginner na madaling maturuan, walang bad habits, mas pipiliin ka ng mga clients na kunin para matrain kung ano yung pinaka-eksaktong gusto nilang gawin mo. So, sa'yo, win-win situation yun. 'Di ba? So, next is kung bakit nila yung kinukuha, fresh yung energy natin tsaka enthusiasm. Yung motivation natin matuto as beginner, iba yun. Yung mga clients, love na love makipag-work sa mga ganong klaseng VA na excited matuto at mag-grow. Next, tayo mga wala pang experience, super budget friendly natin para sa mga nagsisimula pa lang kasi hindi lahat ng clients ay malaki yung budget agad-agad. So, tayo mga beginners is more affordable and mas fit sa mga nagsisimula pa lang ng mga businesses ng mga clients natin. Then tayong mga beginner, iba yung loyalty natin. Dahil pinagkatiwalaan tayo ng clients natin, super grateful natin sa opportunity na binigay nila. So yung loyalty natin sa kanila is parang to the roof. Parang hindi ma alam mo yun, parang hindi ka masusuhulan kasi pinagkatiwalaan ka eh. So, biggest strength yun na pagiging loyal. Kasi, syempre, grabe na nga yung opportunity na binigay sa'yo. Then, sasayangin mo lang. Then, pagpapalit mo siya. So, ngayon, paano ka mag-stand out as new VA? Una, mag-effort ka the way ka mag-apply. Huwag generic. So, i-personalize mo yung cover letter mo, ipakita mo na nagre-research ka about their company, about their business, and then about him or about her. So, put some effort the way ka mag-apply sa kanila. Then, paano mo gawin yung mga requirements. Then, i-highlight mo yung mga skills mo kahit wala ka pang VA experience. Gamitin mo yung ibang skills mo like communication skills, organization, pagiging nagaling sa social media, or kung ano mang stuff na may skills ka. Pwede mo pa rin gamitin yun. I-share mo lang sa kanila. And then syempre habang nag-a-apply ka, mag-upskill ka, huwag kang maghihinto. Huwag kang hihinto mag-aral. So habang naghahanap ka pa ng mga client, aralin mo muna yung mga basic softwares like Canva, Google Workspace, and kahit ano pang mga social media tools na libre lang naman yun sa YouTube. So yun, aralin mo pa yung ibang software. Then lagi kang confident dapat the way ka makipag-communicate. Hindi naman kailangan perfect yung English. Importante clear ka lang, confident, tsaka marunong ka makinig. Then, mas binavalue rin ng mga client yung pagiging magaling sa communication kaysa lang magaling ka sa grammar. Pero at the end of the day, di mo naman talaga naiintindihan yung sinabi niya. Tapos, back and forth kayo. Then, always be professional. Okay? So, professional sa profile, maayos kang mag-email sa kanya, makipag-usap, on time ka sa call, then yun, parang mataas yung value mo. So ayun, malinaw kung bakit, siguro malinaw na ngayon kung bakit yung ibang clients is nag-hire ng mga beginners kasi super trainable natin, budget friendly, tsaka loyal. Pero para mag-standout ka, dapat ipakita mo na kahit wala ka pang experience, nagbibring ka ng value, ng effort, tsaka ng professionalism sa kanila. Basta nagbibigay ka ng value. Then, lagi niyong tatandaan na lahat naman ng expert is nagsisimula din sa beginner. And yung difference lang yun, yung iba hindi tumigil. So, kung beginner ka ngayon, congrats. Nasa super exciting stage ka ng journey mo. Kasi ako, nung nagsisimula pa lang ako,
kasi meron na akong January, February, March, April, May, June, July, August, September, October na magte-10 months na experience. So nung wala pa akong client, wala pa akong experience, so super nakaka-overthink, nakakakaba. Pero nung mga first month ko, habang nag-a-apply pa lang ako, isa yon sa mga pinaka-exciting part ng journey ko. Kasi ngayon masasabi kong paulit-ulit na lang yung ginagawa ko, eh. So masasabi kong gamay ko na, yung mga skills or yung mga dapat na ginagawa ng isang VA. So ano-ano ba yun? Ako nagvi-video edit ako, nagke-create ako ng website, gumagawa ako ng funnel, kabisado ko yung Go High Level. So kung papagawan man ako ng workflows, automations, nag-e-N8N na rin ako, gumagawa na rin ako ng AI agent, nagvi-video edit, gumagawa ako ng content strategy sa TikTok, sa Instagram, tsaka sa YouTube. So hindi kasi generic dapat, eh. For example, kung hindi puwedeng repurpose content lang yung pino-post mo sa lahat. So dapat meron kang tailored na specific strategy sa each platform. Kasi siyempre iba't ibang platform, iba't ibang content strategy dapat or the way ka mag-post. So ngayon, kumbaga, yung mga first month ko, inaaral ko lang lahat ng yun. Then ngayon, ina-apply ko lang ng ina-apply. Then, ayun, after 9 months, 10 months, mako-consider ko na yung sarili ko na may experience talaga as VA. Pero nung nagsisimula pa lang ako, lahat ng yun, parang theory pa lang siya sa utak ko. Hindi ko pa alam paano siya i-apply. Kasi nag-aaral lang naman ako, eh. Wala pa ako talagang experience. Pero nung na-hire na ako, dun ko na pinrove sa client ko na kaya kong gawin yung mga pinapagawa niya, papa-design, then other stuff. Madami pa akong ibang ginagawa. So, ayun. Sinasabi ko lang 'to sa inyo para maging aware kayo na kahit wala ka pang VA experience, wala ka pang ayun nga, first time mo palang mag-apply, may magha-hire at magha-hire sa'yo at may maghahanap at maghahanap sa'yo na klase ng client. Then ayun, good paying client pa yung nakuha ko, $700. So, as beginner na walang experience 10 months ago, 9 months ago, super laki na ng offer niya sa'kin. So ngayon meron na akong option na maghanap ng second client, third client na mas malaki yung puwedeng i-offer sa'kin kasi the the more na nagbibigay ka ng value sa kanila, nagbibigay ka ng profit sa business nila, hindi sila magdadalawang isip na bayaran ka. Pero kung 'di ka naman nakakapag-bring ng value, mataas yung chance na tatanggalin ka lang din. That's why kailangan mo talagang mag-aral ng mag-aral as VA kahit na ma-hire ka. So kahit ma-hire ka, tuloy lang yung aral. Dapat upskill ka pa rin ng upskill. Mag-isip ka ng way paano ka makakapag-bring value sa business nila. So, ayun. Sana nabigyan kita ng motivation na kahit wala ka pang experience, is may mga client talagang nag-hire ng mga walang experience. Then, ayun. Kapag meron kang question, let me know. Kita-kits sa next video.